Alam nyo, mula sa pinakamalalim na gabi hanggang sa paggising natin sa umaga, lahat tayo ay naglalakbay sa isang mundong atin lang. Pero paano kung yung mga panaginip natin, higit pa pala sa mga kwentong gawa-gawa lang ng isip natin habang tulog? Tara, samahan nyo akong tuklasin ang malalim at makulay na mundo ng panaginip sa kulturang Pilipino. Yung salitang panaginip, hindi lang yan basta dream sa English. Para sa atin, para itong isang buong universo, isang canvas kung saan naipipinta yung mga bagay na hindi natin masabi kapag gising. Isang espasyo to kung saan nagtatagpo ang mga sinaunang alamat, yung mga paniniwala natin, ang sining at oo, pati na rin ang modernong teknolohiya. Siyempre, madaling sabihin na, bunga lang yan ng utak natin. Pero sa pag-uusap natin ngayon, titingnan natin ang isang tanong. Paano kung ang bawat panaginip ay isang bintana? Isang portal patungo sa isang bagay na mas malaki pa kaysa sa atin. Okay, so para mas maintindihan natin, umpisahan natin sa pinakaugat ng lahat. Kasi bago pa man dumating yung mga modernong paliwanag, meron na tayong sariling mga kwento tungkol sa pinagmulan at kapangyarihan ng mga panaginip. Magsimula tayo sa alamat ng panaginip. Dito, ipinapakilala sa atin ng isang lalaking napakahirap sa isang mundong parang perpekto na. Siya lang yung naiba. Yung ikinakabuhay niya galing sa mga tirang pagkain na pinupulot niya sa basura. Pero sa kabila ng lahat ng hirap niya, may isa siyang liwanag na tinitingala gabi-gabi. Ito yung parang simbolo ng pag-asa na hindi niya maabot. At sa pagpikit ng mga mata niya, dito na magsisimula ang lahat. At dito na yung exciting part, yung bigla ang pagbabago. Mula sa pagtulog sa karton sa kalsada, bigla siyang nagising sa isang mundo kung saan siya ay bida. Isang dambuhalang mansyon at isang estatwang ginto na kamukha niya pa. Isipin niyo yun, lahat para sa kanya. So yun pala, yun yung pinakapunto ng alamat, na ang panaginip ay isang regalo, isang yaman na hindi mo masusukat sa pera. Binago nito ang pananaw niya, kahit nung paggising niya, daladala niya yung saya at gaan ng pakiramdam na para bang siya na ang pinakamayaman sa lahat. Pinapakita lang nito na ang tunay na yaman, hindi laging nakikita ng ating mga mata. At hindi lang sa alamat nagtatapos yung kwento. Alam nyo ba, ayon sa iba't ibang paniniwala dito sa Pilipinas, ang panaginip daw ay isang portal. May mga nagsasabi na dito raw naglalakbay ang kaluluwa natin. Dito raw tayo kinakausap ng mga ninuno at espiritu. Para naman sa iba, pahiwatig ito ng hinaharap. At ito yung pinaka-interesting sa lahat para sa akin. May paniniwala na baka raw itong buhay natin ngayon, itong pagiging gising natin ang siyang panaginip. Grabe no? Okay, so fast forward tayo sa kasalukuyan. Paano nabibigyan ng bagong anyo at kahulugan ng konsepto ng panaginip sa ating modernong panahon? Tingnan natin kung paano ito ginagamit sa musika at pati sa teknolohiya. Sa P-pop, for example, gamit ang kantang ito ng grupong Alamat, nagiging metafora yung panaginip para sa isang pag-ibig na inaasam-asam mo pero parang imposibleng makuha. Isang damdamin na siguro marami sa atin ang nakaka-relate na may mga bagay na, sa panaginip na lang maaayang maranasan. Mula sa emosyon ng tao, lipat naman tayo sa isang bagay na medyo kakaiba. Ano kaya ang mangyayari kapag yung konsepto mismo ng panaginip ginamit natin sa artificial intelligence? Dito na pumapasok ang isang art project na may kaparehong pangalan. Ang galing ng ginawa nila, kumuha sila ng mga imahe mula sa mga lumang libro, tapos parang pinakain nila sa isang AI para ito mismo ang gumawa ng sarili niyang mga panaginip. At ang resulta, mga abstract na larawan na parang galing sa isang malayong alaala o isang panaginip nga. At dito natin makikita yung dalawang mukha ng modernong panaginip. Sa isang banda, ginagamit ito ng mga artist para ipahayag ang pinakamalalim na damdamin ng tao. Sa kabilang banda naman, ginagamit ito ng teknolohiya para tanungin tayo, ano nga ba ang totoo? Saan ba nagtatapos ang realidad at nagsisimula ang lika ng isip? Isip man ng tao o ng makina? Sige, ngayon subukan nating pagsamasamahin ang lahat ng ito. Mula sa alamat hanggang sa AI, ano nga ba talaga ang tunay na aral na dala ng panaginip sa buhay natin? So, kung susumahin natin, parang may 4 na mukha ang panaginip. Una, sa alamat, ito ay pag-asa. Pangalawa, sa mitolohiya, isa itong portal. Pangatlo, sa modernong sining, metapora ito ng ating mga damdamin. At pang-apat, sa AI, isa itong paraan para questionin ang ating realidad. 4 na anyo, iisang konsepto na patuloy lang na nagbabago kasama natin.
Kaya sa huli, malinaw na ang panaginip hindi lang siya basta isang bagay na nangyayari habang tulog tayo. Para siyang salamin ng ating kultura, ng ating mga takot, ng ating mga pangarap, at sino makapagsasabi, baka pati na rin ng ating hinaharap. At iiwan ko kayo sa tanong na ito. Kung totoo yung paniniwala na ang buhay natin ngayon ay isa lamang panaginip, ano ang laman ng sayo? At ang mas mahalagang tanong, ano ang gagawin mo para maging isang magandang panaginip ito?